Ang ayoko sa lahat ay yung mga sinungaling. Kung nagsabi ka sa akin na kailangan mo ng pera, pwede naman kitang pahiramin para sa akin na lang may utang. Pero hindi nagmamaang-maangan ka pa. Imposibleng mapatay siya. Ilang beses ko nang sinubukan pero hindi ko kinaya. Dahil isa siyang aswang na kayang patabuin pabalik ang mga napuputol na parte ng katawan niya. Yung puso niya po! Puntiryahin niyo po ang puso niya! May kakaiba ba kayong experience noong bata pa kayo na talagang tumatak sa isip nyo kahit na ilang taon na ang lumipas? Yung tipong nakalimutan mo ng lahat pero magpasa hanggang ngayon, yung experience na yon ay nasa isipan mo pa rin. Ako kasi may isang experience ako na tumatak sa akin at yon ay ang pakikipaglaban namin sa isang kakaibang aswang. Isang aswang na hindi aakalain ng iba na aswang pala. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kiray. Simula noong 11 taong gulang pa lamang ako, mahilig na akong magbasa ng mga kwento tungkol sa mga aswang. At ngayong usong-uso na ang mga ganitong klaseng content sa YouTube, mas lalo pa akong nahumaling. Kung bakit? Yon ay dahil sa gusto kong makarelate sa experiences na kagaya ng sa akin. Alam niyo ba na may isang uri ng aswang na mukhang pusit? Sa kwento ko pong ito, ilalahad ko ang uri ng aswang na ito at kung paano namin siya kinalaban. Kiray! Nasaan ang Kuya Bok mo? Nasa banyo pa po siya, ate. Bakit po? Ano kasi? Yung tatay niyo. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Kagabi, kainuman pa siya ni Chumanoy. Pagkatapos sila mag-inuman, nakatulog siya sa mahabang upuan doon sa may tapat ng bahay namin nang dahil sa sobrang kalasingan. Diba, madalas niya namang ginagawa yun. Kaya lang, ngayon... Kaya lang, ano po, ate? Kaya lang hindi na namin siya magising ngayon. Baka naman kasi hindi pa nakakatulog ng maayos. O baka bumangon na naman siya at uminom na ulit ang alak. Hayaan niyo na siya. Mas mainam na wag na siyang umuwi dahil kukulitin niya na naman kami. Pero, Bok, yung tatay mo kasi, patay na. Nako, mabuti ngang patay na siya para hindi na siya makapanggulo sa amin ni Kiray. Bok, ano ka ba? Tatay mo yun. Kuya, hindi po yata nagbibiro si Ate Rhea. Mukhang patay na po talaga si tatay. Rhea, ano ba? Nagbibiro ka lang, di ba? Pasensya na, Bok, pero hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko, kaya sumama na kayo sa akin para makita niyo ng tatay niyo. Noong unang dumating si Ate Rhea sa bahay at sinabing patay na si tatay, inakala ni Kuya na nagbibiro lang siya. Pero sa seryosong reaksyon nito, napatakbo kami patungo sa tapat ng bahay ni Namang Manoy, ang tiyo ni Ate Rhea. Nang makarating doon, kahit gaano pa kasama si tatay, hindi ko naiwasang humagulgol. Pero habang hindi mapigil ang pag-iyak ko, yun naman ang ikinatigas ng puso ni Kuya Bok. Tahimik lang niyang binuhat ang wala ng buhay na katawan ni tatay at nagtawag ng tricycle para madala sa ospital. Hindi ko naman masisisi ang kuya ko kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Si tatay kasi isa siyang babaero, basagulero, lasinggero at lahat na yata ng kalokohan bilang ama ay nasa kanya na. Ang sabi sa akin ni Kuya Bok, nagpakamatay ang nanay niya nang dahil kay tatay. Nangabit si tatay na nagresulta ng depresyon sa nanay ni Kuya, dahilan kaya ito nagpakamatay. Sakay binahay ni tatay ang kabit niya at ang naging resulta nun ay ako.
Tumahan ka na, Kiray. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko naman po yun, Ate Rhea. Ngayong namatay na si tatay, mas magiging magaan na para kay kuya ang lahat ng bagay. Wala nang kukuha ng pera ni kuya sa tuwing sahod niya. Wala nang bubugbog sa amin at higit sa lahat, wala nang tatay na masama ugali. Pero ate, bakit po ako umiiyak? Di ba po magandang senyales na namatay si tatay? Magkapatid talaga kayo ng Kuya Bok mo. Pero mas maramdamin ka kaysa sa kanya. Alam mo ba kung bakit ka umiiyak? Bakit po? Dahil nasasaktan ka. Kahit naman kasi masama ang ugali ng tatay mo, mahal mo pa rin siya. Siguro nga po, ate. Sige na nga, hayaan na muna kitang umiyak. Umiyak ka ng umiyak hanggang sa maubos ang mga luha mo at nang matapos ng sakit na nararamdaman mo. Hindi ko naiwasang mas umiyak nang dahil sa sinabi ni Ate Rhea. Sa buong lamay, habang abala si Kuya Bok sa pag-aasikaso, si Ate Rhea ang nag-alaga sa akin. Ramdam ko naman na may lihim na pagtingin si Ate Rhea kay Kuya Bok, pero sa tingin ko, hindi yun ang dahilan kung bakit niya ako inalagaan. Nararamdaman ko talaga ang kabutihan sa puso ni Ate Rhea. Isang linggo matapos ang lamay, bumalik na kami sa dati. Pumasok na ulit ako sa eskwelahan habang si Kuya Bok naman ay nagtrabaho ng muli. Naging mas maayos ang unang buwan na wala si tatay sa buhay namin pero hindi namin inakala na may darating na pagsubok. Kiray, nakapagsaing ka na ba? Opo, kuya. Nihintay ko na lang po kayo para sa masarap na ulam. Ang sipag talaga ng kapatid ko. O ito, may dala akong pritong manok para sa ating dalawa. Wow! Favorite ko po to! Alam ko, kaya nga yan yung binili ko eh. O tara na, kain na tayo, nagugutom na ako. Pero, kuya, bakit po parang malungkot ka? Wala, pagod lang. Sus! Kilala ko po kayo kapag malungkot o pagod. Malungkot po talaga kayo. Malaki po ba ang kinaltas ng boss niya sa sweldo mo? Kung ganon, dapat hindi na lang manok ang binili mo. Ang mahal-mahal po kaya nito. Ano ka ba naman, Kiray? Tuwing Sabado na nga lang tayo nakakakain ng masarap eh. Pero may hirapan na naman po tayo sa pag-budget natin sa buong linggo. Huwag mong intindihin ang budget natin. Obligasyon ko yun. Dapat nga, pag-aaral lang iniintindi mo. Hindi nyo naman po ako obligasyon, kuya. Dapat hinihingian nyo nga po ng sustento ang nanay ko. Huwag mo nang isipin yun, Kiray. Isipin mo na lang din na patay na ang nanay mo. Paano ko naman po iisipin yun? Sa tuwing nahihirapan ka, naaalala ko pong ang nanay ko ang dahilan kung bakit wala kang nanay. Kiray, ang kasalanan ng mga matatanda ay kasalanan lang nila. Wala tayong kinalaman dun. At saka, ako ang nakakatandang kapatid kaya ako ang may obligasyon sa'yo. Bakit ba kasi masyado kang matanda kung mag-isip? Nahirapan tuloy ako magpaliwanag sa'yo. Kasalanan ko pa po tuloy kung bakit lumaki akong ganito. Ang dami mo pang sinasabi. Kakain ka ba o ibibigay ko na lang kay Brownie itong manok mo? Kakain po! Pero dapat meron din si Brownie. Huwag ka na mag-alala, binigyan ko na siya ng parate niya. Ramdam ko na may problema si Kuya Bok simula nung araw na yon. Bukod kasi sa pagiging malungkot, maaga rin siya kung umuwi pagkagaling ng trabaho. Madalas siyang overtime dahil kailangan niyang bayaran ang utang niya sa perang ginamit para sa pagpapalibing kay tatay. Kaya nagtataka ako kung bakit maaga siyang umuwi. Napapansin ko rin na madalas siyang umuutang sa tindahan, sardinas o itlog na lang din ang kinakain namin sa araw-araw. Hanggang isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi galing sa eskwelahan, nakita ko siya. Kita ang pagkabalisa sa kanyang mukha habang bagsak ang mga balikat na naglalakad kasama si Ate Rhea. Pasensya ka na, Bok. Wala rin talaga akong mapapautang sa'yo eh. Dahil kulang pa rin sa mga gamot ni tatay yung kinikita ko sa asinan. Ayos lang, nagbabakasakali lang naman ako. Eh bakit pa kasi hindi ka nalang sumama sa akin sa asinan? Kailangan nga ng tagabantay dun eh. Pwedeng-pwede ka dahil lalaki ka. Hindi kasi sapat yung sasahurin ko doon para sa aming dalawa ni Kiray. Alam mo naman nag-aaral pa siya tapos ang dami ko pang babayaran sa mga nagastos namin ng libing ni tatay.
Ayun nga lang. Paano kaya? Aray ko! Ano ba yun? Kuya, bakit ganyan ka? Aray ko! Kiray, ano ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Nakakainis ka po kasi. Bakit ka ganyan, ha? Bakit mo po sinosolo lahat ng problema? Aray ko! Tama na, ano ka ba? Wala ka palang trabaho, pero hindi mo pa po sinasabi sa akin. Hindi naman na kasi kailangan malaman ng batang tungkol sa ganitong problema. At saka, bakit ka ba nakikinig sa usapan ng matatanda? Anong tingin mo sa akin? Pwedeng isarado ang tenga para hindi marinig ang usapan ninyo. Dito pa kayo sa kalsada nag-uusap, kaya malamang maririnig ko. Oo na, tama na. Sige na. Magsusorry na si kuya. Hindi naman intensyon na masaktan ka dahil sa pagtatago ko sa'yo nang wala akong trabaho. Pero ano bang magagawa ng pagsasabi ko sa'yo? Marami po. Pwede akong huminto ng pag-aaral at tumulong na lang muna sa'yo. Ano? Hoy, hindi pwede. Yan ang hindi mo gagawin, Kiray. Kahit magkanda, kuba-kuba na ako sa paghahanap ng trabaho, huwag ka lang huminto ng pag-aaral. Kuya, kapag nagkasakit po kayo sa kahahanap ng trabaho, mababawi pa po ba natin yung mga araw na pwede naman po akong tumulong? Ang pag-aaral nandyan lang po yan. Pero ikaw... Kiray, halika nga. Intindihin mo na lang ang kuya mo. Ayaw lang niyang masira ang pag-aaral mo dahil sa sitwasyon ninyo. Hindi ko po siya maintindihan, Ate Rhea. Bakit ayaw niya po akong tumulong? Dahil bata ka pa. Sa tingin mo, paano ka makakatulong, ha? Kapag huminto po ako ng pag-aaral, mababawasan ang gastos ni Kuya. Pwede naman po ako magtrabaho sa asinan. May mga kaibigan nga po akong nandun. Tumutulong sa paggawa ng asin o paglalako para makatulong sa pamilya. Hindi ka kagaya nila, Kiray. Gusto kong makapagtapos ka. Mag-aaral pa naman po ako eh. Tatapusin lang po natin yung problema natin. Pero Kiray... Sige na po, Kuya. Hayaan niyo na po akong tumulong sa inyo. Noong una, hindi pa talaga pumayag si Kuya Bok sa gusto kong magtulong. Pero dahil nga wala siyang matinong trabaho, unti-unti nang mas nadadagdagan ang mga utang namin. May pagkakataong sinusugod na kami ng mga pinagkakautangan namin, minumura at pinagbabantaan para lang magbayad kami. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na binuli na rin ako sa eskwelahan dahil nautangan na rin pala ni Kuya ang nanay ng kaklase ko. Nang dahil sa kahihiyan, hindi na ako pumasok sa eskwelahan kaya napilitan na rin si Kuya na patigilin na lang ako sa pag-aaral. Rhea, pasensya ka na talaga sa kakulitan nitong kapatid ko ha. Talagang gustong-gusto niyang magtrabaho eh. Sa asinan lang talaga pwedeng pumasok ang kapatid ko. Naku, walang problema. Nangangailangan din naman si amo talaga ng taga-ipon ng mga asin para sa mga naglalako. Kukunti na lang kasi ang pumapasok dahil nga mababang pasahod. Oo, narinig mo yun, Kiray. Mababa nga raw ang pasahod. Mabuti na pong mababa ang pasahod. Basta palagi may trabaho. Kaysa mataas nga. Minsanan lang naman. Ikaw talaga. O siya, bago pa dumami yung sasabihin mo, sumama ka na kay Ate Rhea mo. Huwag mo akong ipapahiya ron ha. Di po. Gagalingan ko po sa trabaho para ma-promote po agad ako. At paano ka naman mapopromote sa asinan ha? Di magiging tagagawa na rin po ako ng asin. Mas malaki po ang sweldo nun. Di ba po, Ate Rhea? Oo, kaya ayusin mo Huwag ka magpapasaway doon. Alis na ako ha. Kailangan ko nang pumunta sa bahay nila Barok. Mamimili pa kasi ako ng mga materyales. Mag-iingat kayo sa daan ha. Ako nang bahala. Tara na, Kiray. Sige po, ate. Araw-araw akong excited sa pagpasok sa asinan. Ang isiping may trabaho na ako at makakatulong na kay Kuya Bok, sapat na para sipagin ako araw-araw. Palagi rin akong napupuri, lalo na ng amo ni Ate Rhea dahil ako lang daw ang nakangiti palagi sa tuwing darating siya para tingnan kung tama ang gawa naming mga taga-ipon. At nang makasweldo na ako sa wakas, excited akong bumili ng manok para sa aming dalawa ni Kuya. Siguradong matutuwa sa yung kuya mo niyan kasi masarap ang ulam na iuuwi mo. Opo, ate. Paborito po namin to ni Kuya eh. Dati po, nung buhay pa si tatay at hindi pa maraming utang namin,
kada sweldo ni kuya, bumibili siya ng pritong manok. Kaso, nung marami na kaming utang dahil sa pagkamatay ni tatay, palaging sardinas o itlog. Nung buhay pa si tatay, kalbaryo dahil palagi may nambubugbog sa amin. Pero ngayong patay na siya, kalbaryo naman kasi ang dami niya na pong iniwang utang. Ay, kawawa naman talaga kayong magkuya. Hayaan mo, pasasan ba't matatapos din naman yung mga utang na yan. O ayan, makakatikim na nga ulit kayo ng pritong manok oh. Kaya nga po ate. Excited na po ako makita ang reaksyon ni kuya kapag nakita niya nakabili po ako ng ulam na masarap. Malapit na tayo sa inyo. Bilisan mo na para makakain na kayo. Sa amin ka na rin makikikain ate? Eh, hindi pwede. Hinihintay na ako ni nanay at saka tatay sa bahay. Ay sayang, pero sa susunod po ha. Sige, walang problema. Kuya, nandito na po ako. Kuya! Kiray, nandiyan ka na pala. Kuya, ano pong nangyari sa'yo? Bakit may mga pasa at sugat ka? Ito, wala. Nadapa lang ako kanina habang pauwi. Sinong niloko mo? Halika Kiray, pumasok tayo sa loob at gagamutin ko mga sugat ng kuya mo. Hindi, naku, wag na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nagagamot yan. Hindi na kailangan. Bibili lang ako ng yelo. Kiray, akin na nga yung pritong manok. Dito na ako kakain. Ihahanda ko ng lamesa. Bumili ka na muna ng yelo. Sige po ate. Ewan ko ba, pero kahit na nakita ko ang puro sugat at pasa ng kuya ko, natuwa pa talaga ako. Nakakatuwa kasi nagagamutin siya ni Ate Rhea at sasabay siyang kumain sa amin. Matagal ko na talagang pinapangarap na maging mas malapit pa sila sa isa't isa. Ang totoo, kasama sa pinagdarasal ko yon gabi-gabi na sana kung magkakaroon man ako ng hipag, si Ate Rhea lang ang papayagan ko. Nagpatagal pa talaga ako sa labas. Nakipagkwentuhan muna ako sa mga kaibigan kong naroon bago ko bumili sa tindahan. Nang makabalik, kinikilig na sumilip muna ako sa gilid ng pinto papasok ng kusina at pinanood silang dalawa. Aray ko, hindi naman na kasi kailangan lagyan ng alkohol. Yan, aray! Kailangan, dahil magkaka-impeksyon yan kung hindi. Sus, ilang beses na akong nagkakasugat. Di naman na impeksyon. Para lang sa malalaking sugat yung impeksyon. Aray ko! Ay naku, ang dami mong arte. Pasalamat ka na nga lang at nagmamalasakit pa akong gamutin yan eh. Ano ba kasi talagang nangyari sa mga sugat at pasa mo? Eh, nahanapan na kasi ako ng pambayad ng asawa ni Aling Marta. Lasing. Kaya, nabugbog ako. Pero ayos na yun. Nakiusap na ako at babayaran ko ng buo bukas. Saan ka naman kukuha ng pambayad, Aber? Hanap ako ng mautangan. Bahala na. Kuya ate, dala ko na pong yelo. Oh, nandiyan na pala si Giray. Tama na ang pangagamot mo sa akin, Rhea. Eh baka naman sumobra na yung paggaling ng mga sugat ko yan. Kumain na muna tayo. Kuya, may nahanap na po ba kayong trabaho? Wala pa eh, pero huwag ka mag-alala, malapit na. Ito na ang plato mo. Ipagsasandok na lang kita ng kanin. Kuya, sa asinan ka na lang po magtrabaho. Magkasama na lang po tayo. Mahirap kung parehong magtatrabaho tayo sa asinan. Maliit lang ang sweldo ron. Maliit nga po, pero nakabili po ako ng buong pritong manok. Aba, nakabili ka lang ng manok, mayabang ka na. Totoo naman kasi, Bok. At tama rin naman si Kiray. Kailangan talaga ng bantay sa asinan. 24 oras ang pagbabantay sa asinan, kaya mas malaki na ang sweldo ngayon. At saka, para makaiwas ka na rin muna sa mga naniningil ng utang. Ibig mong sabihin doon ako matutulog. Hindi ba yung tagapagbantay nag-aalaga yun ng asin? Yung nagbabanta habang natutuyo? Parang literal naman yata yung sinasabi mo. Oo, literal talaga. 1 buwan lang naman. Hindi kasi makapagbantay yung may-ari dahil nasa ospital pang nanay niya. Kapag nakauwi ng isa niya pang kapatid, siya na ulit ang magbabantay hanggang umaga. Yun naman po pala eh. Kuya Bok, ikaw na lang ang magbantay. Sasamahan naman po kita ron eh. Di ko naman po kayang matulog dito ng mag-isa. Magkano ba sahod? Doble ba o mas malaki kasi gabi na? Ganun ba? Oo, isipin mo yun. Sa loob ng 1 buwan, makakapag-ipon ka pa ng pambayad sa mga utang niyo, diba? Ay, o sige na.
Kailangan ko kasi ng pera kaya papatusin ko na. Yay! Kasama ko na ang kuya ko sa trabaho! Kinabukasan nga, hindi na nagdalawang isip si Kuya Bok. Sumama na siya sa amin ni Ate Rhea. Pagdating namin doon, bumungad sa amin ang amoy alat ng malawak na asinan. Naroon na ang iba pang mga katrabaho namin. Habang ang may-ari ay saktong pababa na sa sasakyan niya na nanggaling pa sa ospital. Magandang umaga po, Madam Trina. Oh, Rhea, magandang umaga rin. Sino itong gwapong binatang kasama mo? Siya nga po pala. Siya po yung binabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kapatid nitong si Kiray, yung pwedeng magbantay ng asinan. Ikaw ba? Magandang umaga ho, Madam Trina. Bakit naman ang dami mong pasa at sugat sa mukha? Nako iho, baka basagulero ka ha? Ayoko ng palaaway. Nako, hindi po. Ano po kasi, binugbog po ko ng mga nautangan ko. Kailangan ko po talaga ng pera ngayon kaya sana po pagbigyan niyo po akong makapagtrabaho rito para po makapagbayad na po kami sa mga utang namin. Kawawa ka namang bata ka. Mabait naman nitong si Kiray at sa pagkakaalam ko, ikaw ang nagpalaki sa kanya. O sige, susubukan muna natin kung magiging maayos ang trabaho mo sa loob ng 1 o 2 linggo. Pagkatapos, kapag maayos na talaga, patutuloyin na kita sa pagtatrabaho rito. Ayos ba yon? Ayos po. Wala pong problema sa akin kahit na anong kondisyon nyo. Sige, halika na at ililibot na kita sa asinan para maging pamilyar ka. Rhea, Kiray, magsimula na kayo sa pagtatrabaho. Sige ho, Madam. Ang bait po ni Madam Trina, no? Oo naman, mabait talaga siya. Tsaka naiintindihan niya kaagad ang sitwasyon ng tao kapag pinaliwanag sa kanya. Sana po ngayong may trabaho na si kuya dito, maging maayos na sa amin ang lahat. Tiwala ka lang, Kiray. Naging maganda naman ang unang mga araw ng pagtatrabaho ni Kuya Bok sa asinan. Nagagawa niya ng maayos ang pagbabantay ng asinan, bagay na ikinatutuwa ni Madam Trina. Nang sumapit ang Sabado, imbis na 2 kami ni Kuya na umuwi, ako na lang muna para kumuha ng mga damit at para na rin bayaran ang mga pinagkakautangan namin. Naging maayos ang sitwasyon namin ni Kuya Bok sa loob ng asinan. Tahimik sana ang pagtatrabaho namin doon, kaya lang, isang gabi, habang naglilibot kami ni Kuya Bok sa asinan, may napansin kaming kakaiba. Kuya, tingnan niyo po si Mang Digoy. Saan? Ayun po palabas na po siya ng asinan. May bitbit po siyang isang basket ng asin. Ha? Saan? Hindi ko makita. Ang layo naman po kasi ng tingin mo. Tumingin kayo sa kaliwa. O sige. Oo nga no. Anong gagawin niya dun sa isang basket ng asin? Puntahan po natin at baka hanapin ng Madam Trina. Ay, oo nga, sige. Teka lang ha. Mang Dinggoy! Mang Dinggoy! Mukhang di po kayo naririnig. O sige, tatakbuhin ko na. Dito ka lang ha. Sasama po ako. Ay, bahala ka. Mag-ingat sa daanan ha. Kaagad na tumakbo si Kuya Bok para sundan si Mang Dinggoy. Si Mang Dinggoy ay isa sa mga tagakuha ng tubig dagat ni Madam Trina sa asinan. Mabait siya at masipag sa trabaho, kaya hindi ko lubos maisip kung ano ang dahilan niya para kumuha ng isang basket na asin. Habang binabagtas ang daan patungo sa direksyon kung saan dumaan si Mang Dinggoy, unti-unti nang dumidilim. Wala pa man din kaming dalang flashlight kaya nahirapan kaming tahakin ang daan. Kung nung una tumatakbo pa kami, ngayon ay dahan-dahan na ang paglalakad namin dahil sa takot na baka may maapakan kaming hindi dapat. Hanggang sa maabutan namin si Mang Dinggoy sa harap ng isang tila kuweba. Kuya Bok, ano po kayong ginagawa ni Mang Digoy dyan? Hindi ko rin sigurado. Pero tignan mo, binubuhusan niya ng asin yung paligid ng pasukan ng kuweba. Oo nga po, no? Tara ho, puntahan natin. Uy, shh! Ano ka ba? Wag na. Isang basket lang naman ang kinuha niya. Baka may dahilan kung bakit niya nilagyan ng asin. Po? Bakit naman po lalagyan ng asin yan? Hindi naman niyang kakainin. Ano ka ba, Kiray? Hindi porket nilagyan ng asin, kakainin na.
May kasabihan kasi na pangontra yung asin sa mga masasamang espiritu. Kaya naman mga aswang. Malay natin, may mga masasamang espiritu siyang nakikita dyan. Totoo po ba yun? Kasabihan lang yun, pero mas magandang irespeto na lang natin. Kaya tara na. Pero baka magalit naman si Madam kapag nalaman niya. Hindi kakausapin ko na si Mang Dinggoy bukas. Hindi rin naman siguro malalaman ni Madam kung isa lang, di ba? Sigurado po kayo, kuya. Kasi kung hindi po natin siya isusumbong, baka ulitin po niya. Kaya nga kakausapin ko siya para hindi niya naulitin. Halika na, malamok dito. Kinakagat na ako. Kailangan na natin bumalik sa asinan. Tara na. Sige po, kuya. Katulad ng sinabi ni Kuya, kinausap niya nga si Mang Dinggoy sa sumunod na araw. Ang sabi nito, hindi na raw niya uulitin, pero duda talaga ako doon. Lalo na at simula nung araw na yon, naging tahimik na siya. Hindi na siya kagaya ng dati na palaging nakangiti sa amin. Para bang may malaki siyang problema na kinikimkim. Mang Digoy, ayos lang po ba kayo? Ay, oo naman. Mukha ba akong hindi maayos? Kasi po, napapansin ko pong kanina ka pa ubo ng ubo at matamlay. Kaya niyo po bang magtrabaho ngayong araw? Ay, kaya ko naman. Magtrabaho ka na lang at huwag mo na akong pansinin pa. Sigurado po kayo? Oo, sige po. Pero kung hindi niyo na kaya, sa tingin ko mas mabuti magpahinga na po muna tayo ngayong araw. Ayos nga lang ako. Ang kulit mo talagang bata ka. Mga kasamahan, pasensya na kayo pero kailangan ko munang istorbohin kung ano man ang ginagawa ninyo. May importante lang ako sasabihin. Hala, ano kaya yun? Ihinto nyo muna ang ginagawa ninyo, pakiusap. Pasensya na ho kayo pero may nakakaalam ba sa inyo kung bakit palagi nababawasan ang mga basket ng asin natin? Nung una akala ko nagkamali lang ako ng bilang. Pero kasi araw-araw nang nangyayari. Araw-araw nang nababawasan. Paisa-isa nung una at ngayon dalawa na. Hindi ko mapigilang lingunin si Mang Dinggoy nang i-anunsyo ni Madam Trina ang tungkol sa nawawalang basket ng asin. Nakita ko kung paano rumihistro ang kaba sa kanyang mga mata, lalo na't alam niyang siya lang naman ang gumagawa nun. Mang Digoy, di ba po sinabihan na kayo ni Kuya? Alam mo rin. Opo, kasi magkasama po kami nung nakita ka namin kumukuha. May dahilan naman ako kung bakit ko yun ginawa. At para yon sa nakararami. Bakit po hindi niyo na lang sabihin kay Madam? Dahil... Mang Digoy, ano po nangyari sa inyo? Tulong! Hindi pa man natatapos ni Mang Dinggoy ang sinasabi niya, bigla na siyang hinimatay. Natapos nang hindi sinasadya ang anunsyo ni Madam, lalo na't nabaling ang atensyon ng lahat kay Mang Dinggoy. Nang sipatin ni Ate Rhea ang ulo niya, inaapoy ito ng lagnat. Kaya kinakailangang ipatawag ang asawa niya para sunduin dito sa asinan. Nang maging maayos na ang lahat, muling binanggit ni Madam ang tungkol sa mga nawawalang basket ng asin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako na parabang may kinalaman ako sa pagkawala nun. Bakit po kaya ganun ang tingin sa akin ni Madam Trina? Parang ako yung kumukuha ng mga asin sa paraan kung paano niya ako titigan. Ha? Hindi ko naman napansin. Siyempre po, hindi naman siya sa'yo nakatingin Naku, baka ikaw at ang kuya mong pinagbibintangan niya kasi kayong nandito buong araw Wala ba kayong nakitang kumuha nun? Ang totoo po niyan, nakita po namin ni Kuya Bok si Mang Digoy. Ano? Nakita niyo naman pala, bakit hindi niyo pa pinagsabihan? Akala po kasi ni Kuya madadala sa pakiusap. Nangako naman siya na hindi na uulitin. Pero inulit pa pala niya. Naku, ngayon kailangan niyo nang magsabi dahil kung hindi, kayong pag-iinitan ni Madam. Opo, kakausapin ko po si Kuya mamaya at sasabihin ko sa kanya. Kapag hindi siya nakinig sa'yo, ako na mismo kakausap sa kuya mo. Sige po ate, minsan po talagang matigas ang ulo ni Kuya. Hindi po nakikinig sa akin. Totoo nga, ang hirap siguro magpalaki ng kuya, no? Sinabi niyo pa po.
Sa kabila ng nangyari, matiwasay na natapos naman namin ang trabaho para sa buong araw. At katulad ng araw-araw na routine namin ni Kuya Bok, nagkita kami sa barracks kung saan kami nagpapalipas ng gabi. Abala siya sa pagluluto ng hapunan nang maabutan ko siya. Kuya Bok! Oh, Kiray, kamusta ang asinan? Kuya, napansin na po ni Madam yung nawawalang basket ng asin. Nasabi niya rin po ba sa inyo? Oo, naitanong niya na nga sa akin yung tungkol dyan pero hindi ko muna sinabi sa kanya yung tungkol kay Mang Dinggoy. Kaya lang po, mukhang tayo ang pagbibintangan dahil tayo lang naman ang buong araw na nandito. Paano po kaya yun? Hindi yan, wala naman siyang ebidensya. At saka kakausapin ko na lang ulit si Mang Dinggoy. Nakakaawa naman kung mawawalan siya ng trabaho para sa ilang basket lang ng asin, di ba? Bakit naman po tayo pagbabayarin sa kasalanan na hindi naman natin ginawa? Basta, huwag ka na lang maingay ha. Sinabi ko po kay Ate Rhea. At kapag hindi mo raw sinabi, siya raw magsasabi kay Madam. Ay, sa dinami-dami ng taong pwede mong sabihan, ang Ate Rhea mo pa talaga. O sige na nga, kaya talaga kayo yung magkasundo dahil pareho kayong makulit. Ikaw nga pong makulit eh. Inuuna mo pa yung ibang tao sa gantong sitwasyon. Marami pa po kaya tayong utang. Oo na, bukas ng umaga sasabihin ko na. Kung di ko pa binanggit ang pangalan ni Ate Rhea, di ka pa susunod. Kilala mo naman yung Ate Rhea mo. Mukha lang mahinhin pero Amazona talaga yun. Tara na nga, kumain na tayo ng hapunan pagkatapos maglibot na tayo sa asinan. Ano po bang ulam? Noodles lang na may itlog at malunggay. Ay, masarap po yan! Habang kumakain ng hapunan, ikinuwento ko pa kay Kuya Bok ang nangyari sa asinan buong araw. Hindi niya kasi nakikita ang mga ginagawa ko sa maghapon dahil sa ibang parte siya ng asinan nakatoka tuwing umaga habang si Madam Trina naman ang nagbabantay sa amin. Matapos maghapunan, naghugas na ako ng pinggan habang si Kuya Bok ay naglatag na ng higaan sa loob ng barracks para pagbalik namin mula sa paglilibot, hihiga na lang kami. Bandang 8:00 ng gabi nang magsimula kaming maglibot. Bit-bit ni Kuya ang flashlight na pinahiram ni Madam sa amin para hindi kami mahirapan kapag ganitong madilim na. Habang naglalakad kami sa paligid ng asinan, may napansin kaming gumagalaw patungo sa direksyon ng gubat. Kuya! Tingnan mo at may gumagalaw! May tao. Galing dito sa asinan. Tara, sundan natin. Di po ba si Mang Digoy na naman yon? Imposibleng siya. Di ba nga ang sabi mo, hinimatay siya kanina? Ay, oo nga pala. May sakit siya. Ibig pong sabihin, may iba pang nangunguha ng basket ng asin? Posible, kaya bilisan na natin. Kailangan maabutan natin kung sino man yun. Sinundan namin ang galaw ng nakita naming tao hanggang sa makarating nga kami sa mismong kuweba kung saan din namin nakita si Mang Dinggoy. Pero pagkarating namin doon, natigilan kami pareho dahil hindi na namin naabutan yung tao. Ewan ko ba pero na-curious akong lapitan ng kuweba kaya ako na mismo ang naglakad papalapit doon kahit pa tinatawag na ako ni Kuya Bok. Kapansin-pansin agad ang mga nagkalat na asin sa harap ng kuweba. Pero ang mas nakapukaw ng atensyon ko ay ang mahinang ungol na nagmumula sa loob nito. Kuya, tara po, lumapit ka. Ay naku, Kiray. Ang mabuti pa, umalis ka na dyan. May naririnig po ako sa loob. Parang mahinang ungol ng hayop. Tara po, buksan niyo po. Flashlightan mo para makita natin. May naririnig ka na pala at gusto mo pa talagang makita. Paano kung malaking hayop pala yun nandyan? Hindi napahama ka pa. Halika na nga, lumalalim na yung gabi kaya bumalik na tayo sa barracks. Teka lang po kuya, gusto ko pong makita. Kiray, ano ba? Hindi na natapos ni Kuya ang sasabihin niya nang biglang magpatay sindi ang flashlight na hawak niya. Nagkatitigan kaming dalawa. Kuya, huwag naman po kayong manakot. Kiray, halika na rito. Hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to eh. Dali. Nang dahil sa takot sumunod ako kay Kuya Bok at agad kaming tumakbo palabas ng gubat pabalik sa asinan. Diniretso naming takbo patungo sa barracks pagkatapos ay isinara ang pintuan. Kuya, natakot po ako dun ah. Bakit mo
Hindi ko pinatay si Cindy, no? Kusang nagkaaganon kaya natatakot na rin ako. Mas natakot pa po ako sa pagpatay sindi ng flashlight kaysa sa naririnig kong tunog sa kuweba. Ano ba kasing tunog na naririnig mo? Parang mababang ungol po ng hayop, Kuya Bok. Hindi ko po maipaliwanag eh. Ayoko po kasing puntahan. Mas duwag ka pa po kaysa sa akin. Grabe, hindi ako duwag. Iniisip ko lang na baka mapahamak ka ron. Kung ako lang, hindi ako matatakot. Pero kasama kita kaya mas nag-aalala ako para sa kaligtasan mo kaysa sa akin. We, kunwari lang po kayo eh. Sinasabi nyo lang yan para magmukha po kayong superhero ko. Ay nako, isipin mo na lang kung ano yung gusto mong isipin. Matulog ka na nga, magbabantay pa ako rito sa labas. Nang ikaw lang pong mag-isa? Oo, kasi baka bumalik na naman yung kumukuha ng asin. Ikaw, maaga pa ang gising mo kaya matulog ka na. Hindi na nga maganda para sa bata yung magtrabaho sa murang edad, magpupuyat ka pa. Sabi ko nga po. Huwag kang susunod sa akin ha. Malalaman ko kapag sinundan mo ko. Opo, matutulog na. Mag-ingat po kayo sa labas. Nang dahil sa pagod sa maghapong trabaho sa asinan, nakatulog ako agad. Kahit na ayoko pa sanang matulog dahil nga nag-aalala ko kay Kuya Bok at sa narinig ko mula sa kuwebang napuntahan namin. Umaga na nang magising ako sa malakas na tilaok ng manok at dahil na rin sa mabangong amoy ng pritong itlog. Napabalikwas agad ako ng bangon at hinanap si Kuya. Ewan ko ba, pero nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang nagpiprito ng itlog sa labas ng barracks. Kuya, mabuti po't ayos ka lang. Ha? Ayos lang talaga ako. Ano ba sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Wala naman po. Kinakabahan lang po kasi ako sa kuweba na napuntahan natin. Natatakot po tuloy ako na baka may lumabas sa multo doon at kainin ka. Multo? May multo bang kumakain ng tao? Walang ganun. Eh baka po may hayop doon sa loob ng kuweba. O kaya naman po... aswang! Kung ano-ano kasing iniisip mo, Kiray. Huwag ka nga masyado mag-isip tungkol sa kuwebang yun. Bakit po nilalagyan ni Mang Digoy ng asin yung labas ng kuweba kung walang nagtatagong nilalang doon? Kayo na po ang nagsabi na baka may masamang espiritu o aswang doon sa loob. Naniniwala ka naman sa sinabi ko. Kiray, hindi totoo yun. Kaya mabuti pa, lumbas ka na dyan at makakain na tayo. Mamaya rin pagkarating ni Madam, sasabihin ko na sa kanya kung anong ginawa ni Mang Dinggoy na kumukuha siya ng mga basket ng asin. Para matigil na si Mang Dinggoy, isusumbong ko na lang siya sa ginagawa niya. Eh kuya, paano po pala kung sakaling matigil ang paglalagay ng asin sa kuweba? Baka makalabas na yung nagtatago ron. Ano ka ba, Kiray? Huwag mong isipin yun. Bata-bata mo pa para magkaroon ng phobia. Wala na akong nagawa kundi ang manahimik na lang dahil kahit anong sabihin ko, tila hindi nakikinig si Kuya. Kumain na lang ako ng almusal at ipinagsawalang bahala kung ano man ang mga naiisip ko. Pagkatapos namin kumain, nagtungo na si Kuya sa opisina ni Madam Trina. Habang nasa loob siya, nasa labas naman ako at nakikinig sa usapan nila. Oo, alam kong masama ang makinig sa usapan ng mga matatanda, pero naririnig kasi mula sa labas. Ang sabi ni Kuya, maghintay lang ako dito kaya iyon ang ginagawa ko. Madam, pasensya na ho kayo at hindi ako umamin kahapon tungkol sa alam ko sa pagkakawala ng mga basket ng asin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Bok. Alam ko naman na ikaw ang gumagawa ng pagnanakaw. Po, hindi po ako. Ay, akala ko pa naman na amin ka na sa kasalanan mo. Yun naman pala gagawa ka lang pala ng palusot. Hindi po, magsasabi po ako ng totoo. Alam ko po kung sino ang kumukuha ng asin sa asinan. Nakita po namin ni Kiray. Kung ganon sino? Si Mang Dinggoy po, siya po talagang kumukuha. Bakit hindi mo naman kaagad sinabi sa akin? Bakit inililihim mo pa? Hindi naman pala ikaw. Kinausap ko naman po si Mang Dinggoy nung unang beses ko siyang mahuli. Sinabi ko ho sa kanya na huwag niyang uulitin yung pangunguha ng asin pero hindi ko po inaakala na uulit pa po siya. Kung si Mang Dinggoy nga ang nagnanakaw, bakit kagabi may nabawas pa ring isang basket ng asin? Iyon nga po, Madam. Sasabihin ko rin po sana sa inyo kagabi na may nakita kami nakunguha ng asin. Nung hinabol namin, nawala ho agad. Dinadala po nila yung asin dun sa may kuweba sa may gubat. Kung gusto niyo po, ipapakita ko po sa inyo yung kuweba.
Bok, umamin ka na lang na ikaw ang nagnanakaw ng mga asin. Panigurado, ibinibenta mo ang mga yon para magkaroon ka ng karagdagang kita at makabayad sa utang ninyo. Madam, ano po nga aminin ko sa inyo? Nagsasabi naman po ako ng totoo. Ang ayoko sa lahat ay yung mga sinungaling. Kung nagsabi ka na lang sa akin na kailangan mo ng pera, pwede naman kitang pahiramin para sa akin na lang ang may utang. Pero hindi nagmamaang-maangan ka pa. Madam Trina, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Ayoko talagang mag-alaga ng ahas sa negosyo ko. Hanggang Sabado na lang ang pagtatrabaho mo. Pero madam, maniwala naman po kayo. Wala po talaga akong kasalanan. Kailangan ko po itong trabaho para sa aming dalawa ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, mabait naman ang kapatid mo at mapagkakatiwalaan, kaya hindi ko siya tatanggalin. Ikaw lang ang hindi pwedeng magtrabaho rito. Hindi ko po ba pwedeng patunayan na malinis ako, madam? Nagawa ko lang naman pong hindi isumbong si Mang Dinggoy dahil naaawa ko sa kanya. Hindi ko na nga kailangan ng paliwanag mo. Pakiayos na lang ang trabaho sa mga natitirang araw mo. Pagkatapos nun, hindi ko na narinig pang umimik si kuya. Kaagad na akong lumayo mula sa pinto at pilit na pinigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Talagang mapapahamak siya nang dahil sa awang nararamdaman niya para kay Mang Dinggoy. Dapat kasi nung una pa lang sinabi na niya. Pagkalabas ng opisina ni Madam Trina, imbis na lungkot ang ipakita niya sa akin, talagang nginitian niya pa ako at nagpanggap na ayos lang ang lahat. Kuya, huwag ka na pong magpanggap. Alam ko pong nalulungkot ka dahil tinanggalan ka ng trabaho. Narinig mo ang lahat? Opo, rinig na rinig ko po. Pasensya ka na kung kailangan mong marinig yung mga yun. Hayaan mo, maghahanap agad ako ng trabahong kapalit nito. Yung mas malaki na ang pasweldo. Ayos lang po sanang umalis ka na, kuya. Pero ayoko pong umalis ka na hindi napapatunayan ang sarili mo. Hindi naman po talaga ikaw ang magnanakaw. May magagawa pa ba ako? Meron po. Gagawa po ako ng paraan para malinis ang pangalan mo, kuya. Ikaw talagang bata ka. Kiray, wala na tayong magagawa. Hayaan mo na, pagsubok lang sa atin to at malalampasan din natin. Hindi man ipinapahalata ni Kuya Bok na hindi maganda ang naging epekto ng pagtanggal sa kanya ni Madam Trina, alam kong nasasaktan siya. May mga pagkakataon na kahit na sobrang nahihirapan na si Kuya Bok, sinasabi niya pa ring ayos lang siya. Nakakayanin niya ang lahat, kahit sa totoo lang, hindi naman siya superhero para labanan ang lahat ng hirap nang siya lang mag-isa. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong tumulong sa kanya kahit na ayaw niya. Maghapon akong tahimik habang nag-iipon ng mga asin. Sinubukan kong mag-isip ng plano para mahuli ko si Mang Dinggoy na kumukuha ng basket ng asin pero wala akong ibang maisip na paraan kundi ang kausapin siya at magmakaawa na aminin na ang kasalanan niya. Pero sa kabilang banda, paano ko magagawa yon kung hindi pa rin siya pumapasok? Wala rin akong ideya kung kailan ba siya babalik. Isa pang problema ko ay kung sino yung huling magnanakaw na kumuha ng asin kagabi. Kung hindi lang si Mang Dinggoy, sino pa ba? Kiray, buong araw kaya atang tahimik. May problema ba? Ano po yun, ate? Ang sabi ko, ang tahimik mo masyado. Ano bang iniisip mo? Kasi po, ate, tinanggal na po ni Madam Trina si Kuya Bok sa trabaho. Hanggang Sabado na nga lang daw po siya. Ano? Pero bakit? Maayos naman ang trabaho niya bilang tagapagbantay ng asin ah. Yun nga po. Tama po ang hinala natin na mapagkakamalan siyang kumukuha ng mga asin. Kahit nagpaliwanag na po si Kuya, hindi po talaga siya naniniwala. Si Kuya Bok po pala talagang unang pinaghinalaan ni Madam kahit hindi pa man kami nagsusumbong. Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh. Dapat kasi una pa lang sinabi niyo na. Siguradong iniisip ni Madam na gumagawa lang ng palusot ang kuya mo. Yun na nga po, ate. Kung ganun, anong plano niyo? Wala pong plano si Kuya Bok na ipaglaban ng sarili niya. Yan talagang kuya mo. Palagi siyang ganyan. Sobrang bait at mapagkumbaba. Huwag kang gagaya dyan sa kuya mo ha. Ayos lang naman maging mabait. Pero wag naman yung sa puntong hindi ka na lumalaban.
Kaya nga po nag-iisip ako ng paraan para malinis ang pangalan ni Kuya. O sige, tutulungan kita dyan sa kahit na anong paraan. Sawang-sawa na ako makita ang kuya mo na palagi na lang talunan. Sabihin mo sa akin kung anong paraan ang iniisip mo. Yun nga po, hindi pa po naiisip. Naku, yun lang. Oo siya, sige ganito na lang. May 2 gabi pa naman tayo para mahuli kung sino man yung nagnanakaw ng asin eh. Ngayong gabi, tutulungan ko kayong hulihin siya. Maganda kayo ng tali kasi igagapos natin kung sino man yung magnanakaw na yan. Bakit hindi ko po naisip yan? Ang galing niyo po talaga, ate. Bagay na bagay po talaga kayo ni Kuya Bok. Ano po, tama po na sinabi ko sa inyo yung problema namin. Uy, ano ka ba naman, Kiray? Huwag ka nga ganyan. Uy, si ate. Kinikilig din. Oh, huwag ka nga ganyan, Kiray. Baka mamay marinig pa ng kuya mo, isipin niyang may gusto ko sa kanya. Wala po ba talaga, ate? Oh, wala no. Ayoko kaya sa lalaking sobrang bait. Hindi ako kayang ipaglaban yan kasi para siyang santo. Hayaan niyo po. Tuturuan ko po si Kuya Bok kung paano lumaban para magustuhan niyo rin po siya. Kiray, ano ka ba? Mag-focus ka na nga lang sa plano natin. Parang ano to. Tinawanan ko na lang ang reaksyon ni Ate Rhea. Kasi kahit hindi niya aminin, halatang halata na kinilig siya sa sinabi ko. Ewan ko ba naman sa kanilang dalawa, mukha namang gusto nila ang isa't isa pero hindi pa mag-aminan. Kinagabihan nga sinabi namin kay Kuya Bok ang tungkol sa plano. Noong una, hindi pumayag si Kuya Bok kasi hindi naman daw kasali si Ate Rhea sa problema naming magkapatid pero hindi rin pumayag si Ate Rhea na hindi siya tutulong sa amin. Kaya buong gabi kaming naghintay sa magnanakaw ng asin. Anong oras ba dumadating yun? Ba't ang tagal yata? May gantong oras po yun, ate. Kaso, baka po hindi siya pupunta ngayon. Sabi ko naman kasi sa'yo, kami na ang bahala rito. Kung bakit ba kasi nagpresenta ka pang tumulong. Baka mamaya magalit pa sa akin yung mga magulang mo. Hindi naman nila malalaman na kasama kita. Ang sasabihin ko, nagbantay ako sa asinan para may dagdag sahod. Yun lang, simple. Pero paano nga yan kung hindi siya pupunta, di ba? Eh di bukas ng gabi sasama ulit ako. Kahit na wala ka na rito, tutulong ako sa paghuli sa magnanakaw na yan. Ganon kakalab ni Ate Rhea, Kuya Bok. Kaya nga. Ay, ano ka ba, Kiray? Siyempre mahalagang kuya mo para sa akin dahil kaibigan ko siya. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang siyang inaapi ng iba, no? Bahala na nga. Basta walang sisihan kung wala tayong mahuli, ha? Uy, meron yan. Base sa obserbasyon ko, ha. Mukhang gabi-gabi talagang kumukuha ng basket ng asin yung magnanakaw kahit pa nagbanta na si Madam Trina eh. Kaya hindi pwedeng hindi niya gagawin yun ulit ngayon. Alam ko na po. Paano po kaya kung pumunta tayo roon sa kuweba? Ha? Kuweba? Opo, may pinagdadalhan si Mang Digoy ng mga asin na nakukuha niya rito. Doon sa kuweba. O tara, abangan na lang natin siya sa kuweba. Ay, talaga po kuya? Hindi ka na naduduwag? Hindi naman talaga ako naduduwag. At ano bang ikakaduwag ko? Tao rin naman yung aabangan natin dun, ha? Kiray, ikwento mo nga sa akin kung paano mo nasabing duwag ang kuya mo. Rhea, ano ka ba? Huwag kang naniniwala kay Kiray. Bata pa siya, hindi pa niya alam ang lahat. Bata pa siya, pero mas maayos pa siyang mag-isip kesa sa'yo. Ano ka mo? Wala. Ang sabi ko, ang gwapo mo. Napailing-iling man si kuya sa huling sinabi ni Ate Rhea, halata namang kinilig siya. Kitang-kita mula sa liwanag ng buwan ang pamumula ng magkabila niyang pisngi na pilit niyang tinatago mula sa amin. Pero hindi yon ang dapat kong intindihin sa ngayon, kaya binaling ko na ang atensyon ko sa dinaraanan namin ni na Kuya Bok. Tanging yung flashlight lang kasi nahawak ni Kuya ang liwanag na nakikita namin, kaya kailangan naming maging maingat. Maya-maya pa habang patuloy kami sa paglalakad, may narinig kaming ungol ng hayop. Yung kaparehong tunog na narinig ko kagabi. Kaya naman, sa takot, ay hindi ko na iwasang mapahawak ng mariin sa damit ni Kuya. Kuya Bok, ako lang po ba yung nakakarinig na nakakatakot na tunog na yun? Oo, naririnig ko rin, Kiray. Kaya humawa ka ng maigi dyan sa likod ko, ha? Dito na ako sa likod ni Kiray para sa gitna natin siya.
Ano ba kasi yung tunog na yun? Parang hayop na malagkit. Anong malagkit? Hindi niyo ba naririnig? May parang naglalakad, tapos sobrang lagkit ng tinatapakan. Oo, tama ka. Pero, ano naman kaya yung... Aray ko, kuya! Bakit ka naman biglang huminto? Ang sakit na kailong ko! Uy, shh! Shh! Huwag ka nga maingay. Bok, ano ba yun? Bakit mo pinatay yung ilaw? Huwag muna kayo magsalita. May nakikita akong gumagalaw sa labas ng kuweba. Baka si Mang Dinggoy yan. Hindi tao. Kung ganun, ano? Mukhang pusit. Mukhang pusit? Paano nagkaroon ng pusit dito? Tingnan mo kasi, mukha siyang pusit oh. Patingin nga. Anong klaseng nilalang yan? Ang mabuti pa, bumalik na tayo. Bilisan nyo, dali. Ano po bang nakikita nyo? Gusto ko rin pong makita. Wala, Kiray. Wala. Tara na. Pero bago pa man kami makatakbo palayo doon, narinig ko na ang nakakakilabot na tunog ng isang hayop. Parang pusang galit. Pero bukod doon, may kakaiba pa itong tunog na hindi ko maipaliwanag. Halos hindi ko na naintindihan ang sumunod na pangyayari. Basta't kinarga na ako ni Kuya Bok at hinawakan na niya ang kamay ni Ate Rhea para makatakbo. May humahabol sa amin. Gaya ng naririnig namin ay parang basa at malagkit ang mga paa nito. Pero hindi ko masyadong makita dahil sa dilim ng paligid. Walang nagsasalita sa aming tatlo hanggang sa tuluyang tumama ang liwanag ng buwan sa nilalang na sumusunod sa amin. At doon ko na nakita ang nakakadiri niyang mukha. Mukha siyang pusit pero may katawang parang sa tao. May mahahaba itong galamay sa baba habang ang kanyang mga mata ay namumula at nanlilisik. Hindi ko napigilang mapahiyaw sa takot hanggang sa makita namin si Mang Dinggoy na tumatakbo palapit. Hawak niya ang basket ng asin. Umalis kayo dyan! Bilisan nyo! Tumabi ka dyan! Doon ka! Hinawi kami ni Mang Dinggoy kaya agad kaming bumagsak sa mabatong lupa. Kasunod noon ay ang pagtapo ng asin sa nilalang na muntik nang sumugod sa amin. Pumailan lang sa paligid ang nakakarinding hiyaw ng nilalang hanggang sa tumakbo itong papalayo. Pabalik sa kung saan siya nagmula kanina. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ho. May konting sugat lang pero ayos lang kami. Mabutit tama lang ang dating ko. Tumakas lang kasi ako sa bahay dahil ayaw akong paalisin ng asawa ko. Ano po ba kasing nilalang yun? Bok, yung nakita nyo kanina. Isa yun uri ng aswang na ang tawag ay abtik. Aswang na abtik? Ano po yun? Para po siyang pusit. Ganun talaga ang itsura niya. At yun din ang dahilan kung bakit gabi-gabi ako nagtatapon ng asin sa harap ng kuwebang pinaglulunggaan ng abtik. Dahil sa oras na makalabas ang nilalang na yon, pwedeng makakain siya ng tao. Kung ganun, bakit hindi nyo na lang po sinabi kay Madam Trina yung tungkol dun sa aswang na yun? Kailangan niyang malaman para magawan niya ng paraan yung paninirahan ng aswang sa kanyang asinan. Sinubukan ko nang sabihin ang tungkol sa aswang na abtik pero hindi naniwala si Madam. Bakit naman hindi siya naniniwala? Dahil sino nga ba ang maniniwala na may mga aswang? Hanggat walang nabibiktima ang aswang na yan, hindi siya maniniwala. Naku, teka lang po Mang Dinggoy. Mas mabuti pong umalis na muna tayo dito para pag-usapan ng tungkol sa mga alam nyo. Kung ayaw pong paniwalaan ni Madam Trina, dapat tayo na lang gumawa ng paraan para mapatay ang aswang na yon. Imposibleng mapatay siya. Ilang beses ko nang sinubukan pero hindi ko kinakaya. Dahil isa siyang aswang na kayang patubuin pabalik ang mga napuputol na parte ng katawan niya. Mukha po siyang pusit, diba? Oo, may naiisip ka bang paraan? Baka po kung mukha siyang pusit, kaya rin po niyang mamatay sa paraan kung paano pinapatay ang mga pusit. Kung ganon, paano? Hindi na muna tinuloy ni Ate Rhea ang mga sinasabi niya. Inaya niya kaming bumalik na muna sa barracks ni Kuya Bok. Pagkarating doon, minabuti naming maghugas na muna ng katawan dahil nga nadapa kami sa lupa nang itulak kami ni Mang Dinggoy. Saka pa lang sila nagdesisyong mag-usap-usap. Ayaw pa nga sana akong isama pero nagpumilit ako.
Pagkatapos ng lahat ng mga nakita ko, saka pa talaga nila ako pagbabawalan na makinig. Sa harap ng baraks naupo kaming apat habang umiinom sila ng kape. Ako naman, pinagtimpla ni Kuya Bok ng mainit na gatas para daw makatulog na ako. Hindi ko lang sigurado kung eepekto pa ba, lalo na't masyado nang gising ang utak ko sa mga nangyari kanina. Bata man po ako, may isip na rin ako. Hindi nga dapat ako tutulan sa mga ganitong bagay. Bok, hayaan mo na itong si Kiray. Mas mabuti nang may alam siya dahil hindi natin alam kung kailan bigla ang aatake ang aswang na yon. Kung may alam siya, hedi makakalaban siya ng maayos kung sakali man. Pero sana huwag. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Kahit patulugin ko rin naman yan sa loob, pilit niya pa rin pinapakinggan yung usapan natin. Si Kuya, alam naman pala niya. Hoy, Kiraya, kung makapagsalita ka para kang matanda. Itigil niyo na nga pag-aaway. Ang mabuti pa, pag-usapan na natin ang dapat nating gawin. Mang Dinggoy, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong ginagawa ng mga aswang na abdik? Ang karaniwan lang po kasi nating alam ay yung mga aswang na manananggal, tiktik o asbo. Pero itong klase ng aswang na nakita natin, kakaiba. Halos kapareho lang din ng mga normal na aswang ang abtek. Kaya lang, mahirap siyang patayin dahil sa itsura niya. Mabilis siyang kumilos dahil sa malapusit nitong katawan. Marami siyang galamay na pwede niyang gamitin para sa panghuli ng gusto niyang kainin. Kaya kailangang magtodo ingat tayo sa kanya. Pero teka lang po, paano niyo po nagagawa na hindi kayo nasasaktan ng aswang at saka talagang alam niyo po kung kailan siya lumalabas? Dahil ang totoo niyan, ako ang nagkulong sa kanya roon. Ano ho? Pero paano? Saan niyo po ba nakuha yung aswang na yun? Maliit pa lamang siya noong nakuha ko siya sa tabing dagat habang nangunguha kami ng tubig para sa asinan. Dahil mukhang pusit lang siya, iniisip kong iuwi para ulamin. Pero nung gabi matapos ang trabaho, nakita kong wala na siya sa timba na pinaglalagyan ko. Hindi ko na nga sana papansinin dahil isang pirasong pusit lang yun pero nagulat na lang ako nang makita ko ang isang nakakatakot na nilalang sa kusina. Kinain niya ang alagang pusa ng anak ko. Nakakatakot po at nakakaawa naman pong pusa niyo. Sinabi mo pa, Kiray. Mabuti na lang din at ako pa lang ang nasa bahay noong mga oras na yon, kaya nagawa ko siyang hulihin. Nahirapan na ako sa totoo lang dahil marami akong sinubukang paraan para mapatay lang siya pero napakahirap. Ang tanging nakakapagpakalma lang sa kanya ay yung asin. Natatakot siya roon kaya yun ang ginagamit kong paraan para hindi siya makatakas sa kuweba. Ibig niyo pong sabihin, kayo po ang naglagay ng aswang sa kuweba? Oo, dahil palaki siya ng palaki kahit hindi ko siya pinakakain. Ang mas mahirap pa roon, nagiging agresibo siya kada araw na lumilipas. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sinubukan ko na ring silaban ng apoy ang buong kuweba. Sinaksak ko siya ng itak, palakool at kung ano-ano pa pero nagagawa pa rin niya akong takasan. At tanging asin lang ang nakakapigil sa kanya. Nasubukan niyo na po bang puntiryahin yung ulo o kaya yung tiyan niya? Hindi ko naisip yan. Ang iniisip ko lang kasi ay mapatay siya. Ang mga pusit, kaya nilang magpatubo ulit ng parte ng katawan nila dahil sa utak nila. Kaya kung yung utak ang pupuntaryahin natin o kaya yung puso na direktang daluyan ng buhay niya, papapatay natin siya. Sigurado ka? Hindi po ako sigurado pero base lang sa itsura niya, kung mukha siyang pusit, pwedeng ganun ang paraan para mapatay siya ng tuluyan, 'di ba? Wala naman hong masama kung susubukan natin, Mang Dinggoy. Pero sa ngayon kailangan nating ibalik yung asin na kinuha natin mula sa asinan ni Madam. Ako na naman yung mapapagalitan yan eh. Huwag kang mag-alala. Aamin ako mismo kay Madam. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo at ipipilit ko na rin sa kanya ang tungkol sa aswang na abtek. Ako rin naman ang may kasalanan kung bakit nandito ang aswang na yan. Pero matatanggal po kayo sa trabaho. Napakabait mo namang bata ka. Alam kong ikaw ang pinag-iinitan ni Madam kaya ako na mismo ang maglilinis ng pangalan ko. Ganyan po talagang kuya ko. Kahit siya na lang ang mapahamak, wag lang ang iba. Nakakainis na nga po eh. Dapat kasi, Kiray,
Pang-aralan mo ng maayos itong kuya mo nang hindi pinapahamak ang sarili niya. Lapit ko na nga pong mapaluyang si kuya eh. Ah, talaga? Kaya mo. Joke lang po kuya. Para namang magagawa ko po yun sa'yo. Paano pala to? Paano tayo makakatulog dito kung alam natin na may aswang na naghihintay sa kuweba? Huwag kayong mag-alala. Takot siya sa asin at napapaligiran ng asin ang lugar na to kaya ligtas kayo rito. Yun ang sinisiguro ko. Ay, ang mabuti pa uuwi na ako sa amin at kayo. Matulog na. Bukas ng umaga pupunta ako rito para kausapin si Madam. Kailan po pala natin susubukang patayin yung aswang? Bukas na bukas din. Pagkagat ng dilim. Matapos ang usapan namin tungkol sa kakaibang aswang na yon, umalis na nga si Mang Dinggoy habang kaming tatlo nahiga na sa loob ng baraks. Ramdam ko nga ang matinding ilangan sa pagitan ni Ate Rhea at Kuya Bok pero pilit ko na lang pinapagaan. Ayokong madamay sa pagkakahiya ang nararamdaman nila. Kaya lang sa kalagitnaan ng pagtulog ko, saka pa ako nakaramdam ng pagkaihi. Kaya kinapa ko si Kuya sa tabi ko para sana magpasama. Pero wala siya. Kaya agad akong bumangon at inilibot ang tingin sa paligid pero maging si Ate Rhea ay wala. Bumangon ako para sana lumabas pero bago ko pa man magawa, mula sa siwang ng pintuan nakita ko sila. Parehong nakaupo ang dalawa sa harap ng baraks at tahimik na nag-uusap. Alam kong masama ang magpigil ng ihi pero ayoko rin namang maging kontrabida sa pagitan nilang dalawa. Hindi ka pa ba inaantok? Kanina pa tayo rito sa labas. Hindi pa nga rin eh. Sino bang aantukin kung alam mong may aswang na ilang metro lang ang layo mula sa'yo? Magdadalawang linggo na kaming natutulog dito pero buhay pa naman kami ah. Nakatulong din talaga ang ginagawa ni Mang Dinggoy. Kahit na hindi naman niya kasalanang magmadala yung aswang na yun dito, iniisip niya pa rin ang kaligtasan ng ibang tao. Kaya nga eh, hindi ko nga alam kung maaawa ako sa kanya o ano. Ewan? Ngayon alam mo na kung bakit ayoko sana siyang isumbong. Kasi mabait si Mang Dinggoy. Naku, wala kang kasing bait no? Bakit? Gaano ba ako kabait? Malapit ka nang maging santo. Alam mo, Rhea, mabait lang ako sa kilos at gawa. Dahil syempre, wala naman akong pagpipilian kung hindi maging ganito. Pinanganak na nga ako mahirap. Pati ba naman sa ugali, hindi ko pa ayusin? Paano kung buhay na ng mga mahal mong nakasalalay, pipiliin mo pa rin bang maging mabuti? Hindi. Kaya kong tiisin ang lahat kung ako lang ang kailangang magsakripisyo pero kung madadamay si Kiray, hindi ko kakayanin. Siya na lang kasi natitira sa buhay ko kaya hindi ko kayang may umalipusta sa kanya. Kaya nga pinayagan ko siyang huminto na muna sa pag-aaral dahil sa pambubuli na nararanasan niya sa eskwelahan. Mabuti naman kung ganun. Akala ko kasi hindi mo kayang magtanggol ng taong mahal mo eh. Kahit ikaw, kaya kitang ipagtanggol, Rhea. Ha? Ako? Bakit naman nadamay ako bigla? Siyempre, mahal kita eh. Ano? Hoy, huwag kang magbibiro ng ganyan. Naku, siguradong inaanto ka na, Bok. Matulog na nga tayo sa loob. Rhea, hindi ako nagbibiro. Mahal talaga kita. Seryoso ba? Seryoso. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang panindigan yung pagmamahal ko sa'yo. Dahil sa sitwasyon namin ng kapatid ko, ayoko namang madamay ka sa kung anumang problema namin. Bok, ano ka ba? Mahal kita, Rhea. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ko sa'yo to, pipilitin mo na rin yung sarili mong mahalin ako pabalik. Malaya kang mahalin kung sino man ang gusto mo. Pero sana, sa pagkakataong kaya na kitang ilaban at malaya ka pa, sana hayaan mong ligawan kita. Kilig na kilig ako sa usapan nilang dalawa, pero sa sobrang pagpipigil ko ng pinaghalong kilig at naiihi, napatadyak ako na naging dahilan para aksidenteng maitulak ko ang pinto. Pareho silang napatingin sa direksyon ko habang ako naman ay natulala sa kanilang dalawa. Sige lang po. Ituloy niyo lang yung pinag-uusapan niyo. Iihi lang po ako. Inis na inis tuloy ako sa sarili ko. Kung bakit ba naman hindi ko pa pinigil ng husto ang ihi ko eh.
Naputol tuloy ang napaka-sweet na usapan nilang dalawa. Pagbalik ko tuloy galing sa banyo, wala na si Ate Rhea at si Kuya Bok na lang ang nakaupo sa mahabang upuan. Kuya Bok! Sorry po. Narinig mo ba yung usapan namin? Hindi po. Konti lang. Promise. Ay, matulog ka na. Malapit nang tumilaw ka mga manok ko. Sige po, kuya. Kayo rin po. Naawa tuloy ako kay Kuya Bok. Parang na-heartbroken siya sa paraan kung paano niya akong kausapin. Mali din naman kasi ang tiyempo ng pagkaihi ko. Kaya lang wala na akong magagawa. Nangyari na. Ang importante, nakaamin naman si Kuya Bok sa nararamdaman niya. Kinabukasan nga mukhang hindi na talaga nakatulog si Kuya. Maaga pa pero abala na siya sa pagluluto ng almusal. Sinangag na may itlog at tuyo ang pagkain namin. Bagay na himala dahil kadalasang isa lang ang ulam. Siguro nahiya siya kay Ate Rhea. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kami sa asinan. Pero bago kami makarating ni Ate Rhea, naabutan pa namin si Mang Dinggoy na kinakausap si Madam Trina. Gusto ko sanang makinig pero pinagalitan ako ni Ate Rhea at napagsabihan pang chismosa. At saka pa lang kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Mang Dinggoy nang matapos na ang trabaho namin sa maghapon. Mang Dinggoy, ano pong sabi ni Madam Trina? Ang mungkahi niya gusto raw niyang sumama dahil gusto niyang makita ang patunay na talagang may aswang nga. Kung ganun po, mas mabuti. Anong mabuti sa binabalak niyong gawin? Madam Trina? Kaya lang ako sasamay dahil gusto ko makita ang patunay na talagang may aswang nga. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Sigurado ako na may koneksyon kayong lahat at talagang gumagawa lang kayo ng palusot para makapagnakaw ng asin. Madam naman, sa tingin niyo po ba pwedeng pikein ng aswang? Aba malay ko, baka isa lang pala sa inyo ang mag-costume at magpapanggap na aswang. Patunayan niyo na lang sa akin mamaya. Sige ho, madam. Wala pong problema. Kung ganon pwede niyo bang banggitin sa akin ang plano? Para naman kapag nandun na tayo, hindi ako mangapa. Baka mamaya totoo palang sinasabi ninyo. Di kawawa ako. Sige po. Ganito po ang gagawin Ako namin. na po ang magsasabi sa inyo, madam. Oh, Bok, mabutit nandito ka na. O siya, sabihin mo na nga sa akin ang plano. Sinabi ni Kuya Bok ang mga kailangan naming gawin. Pero sa kabilang banda, hindi ko alam kung bakit parang may nag-iba sa napag-usapan namin kagabi kesa sa sinabi niya kay Madam Trina. Gusto ko nga sanang makisabat at tanungin si Kuya, kaya lang baka mapagalitan pa ako. Kaya nanahimik na lang ako kesa makisali pa. Nakinig na lang ako ng maigi para magawa ko ng tama ang plano. Hanggang sa sumapit na nga ang tamang oras, nakahanda na kaming lahat para puntahan ang kuweba. Nakasunod lang si Madam Trina sa amin habang si Mang Dinggoy ang nasa unahan. Malayo pa ba ang lalakarin natin? Malapit na ho, madam. Sa dami ba naman kasi ng lugar ng pagtataguan mo sa aswang na yon, dito pa talaga. Pasensya na ho talaga kayo, madam. Dito lang kasi yung lugar kung saan pwede ko siyang itago. Wala naman na ako magagawa. Nangyari na. Nandito na po tayo. Oh, nasan dyan ang aswang? Nasa loob po ng kuweba. Anong ibig mong sabihin? Kailangan pa natin pumasok sa loob niyan bago natin makita? Lumalabas siya kapag kailangan na niyang kumain pero bago pa mangyari yon, kailangan na po natin siyang pigilan. Kasi baka makakain po siya ng tao. Ay kung ganun paano natin malalaman kung may aswang nga talaga? Hindi naman pala natin makikita. Mawalang galang na po, Madam. Pero kung papasok po tayo sa loob, baka po imbis na mapatay natin yung aswang, baka tayo po ang gawin niyang hapunan. Naglolokohan lang pala tayo rito. Sinasayang niyo ang oras ko. Ang mabuti pa, ako na ang papasok sa loob para mapatunayan kung meron man o wala. Pero Madam, hindi po pwede. Lahat kami ay nataranta nang bigla na lang niyang inagaw ang flashlight kay Mang Dinggoy saka pumasok sa loob ng kuweba. Wala kaming nagawa kundi ang sundan siya. Pagpasok namin sa loob, kapansin-pansin ang tila laway na tumutulo mula sa itaas ng kuweba. Maging ang inaapakan namin ay malagkit. Nakakadiring apakan talaga.
Habang dahan-dahan kaming naglalakad, si Madam Trina naman ay parang wala lang. Dire-diretso lang siyang naglalakad papasok habang inililibot ang ilaw ng flashlight sa paligid. Nasaan? Nandito na tayo sa dulo ng kuweba pero wala naman ako nakikita. Madam, hindi po kayo sigurado. Baka nakasuksok lang ho siya sa gilid ng pader o kaya sa malalaking bato. Anong klaseng aswang ang isisiksik sa gilid ng mga bato? Anong klaseng katawan ba ang meron siya? Parang ano po siya, parang pusit. Parang pusit po. Pusit! Pinagloloko niyo lang ako eh. Kayong apat ha, masyado niyo akong niloloko. Pinagkakatiwalaan ko pa man din kayo. Inintindi ang sitwasyon ninyo at binigyan ng pagkakataong makapagtrabaho kahit wala pa sa hustong edad. Pero ganito ang igaganti niyo sa akin, panlilin lang. Hindi ko na kayo bibigyan ng isa pang pagkakataon. Umalis na kayo sa asinan ko! Madam Trina, dapa po! Ano ka mo? Walang pagdadalawang isip na itinulak ni Kuya Bok si Madam Trina. Pagkatapos ay mabilis na iwinasiwas ang itak na dala niya. Tumama yon sa isa sa mga galamay ng aswang na naging dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Bukang-buka ang bibig niyang puno ng laway habang ang mga mata nito ay nanlilisik at namumula. Anong nangyayari? Anong nilalang yan? Aswang naabtik nga po, Madam Trina. Ayaw niyo po kasing maniwala sa amin eh. Patayin niyo yan! Nang dahil sa matinding takot, tumakbo palayo si Madam Trina. Pero dahil sa madulas na daan, ilang beses siyang nadapa. Ang masaklap pa, sa dami namin sa loob, siya ang napagdiskitahan ng abdik na habulin. Muling iniunat ng abdik ang isa sa kanyang mga galamay at saka ipinalupot yon sa mga paa ni Madam Trina. Nakaladkad siyang pabalik habang kaming lahat ay natataranta sa nangyari. Tulungan ninyo ako, pakiusap! Bok, tatakbo ako sa likod ng aptek. Gawin mo ang lahat para maputol yung pinakamalaking galamay niya. Sige ho, Mang Dinggoy! Agad na tumakbo si Mang Dinggoy sa likod ng abdik habang si Kuya Bok ay marahas na hinampas ang galamay nitong may hawak sa mga paa ni Madam Trina. Pero mas matigas ito kesa sa naunang galamay kaya nahirapan si Kuya at ang nangyari, maging siya ay nakuha ng isa pang galamay ng abdik. Bok! Diyos ko! Rhea, Kiray, tumulong na rin kayo, dali! Nakuha ko pong itak. Dahil maliit ako, nagawa kong lumusot sa ilalim ng abdik. Pagkakuha sa itak, ginawa ko ang lahat para lakasan ang pagkakahampas sa galamay. Mabilis na natanggal ang isa sa mga galamay nito hanggang sa maging yung pangalawa at pangatlo ay natanggal ko na. Si Ate Rhea naman ang sumusubok na putulin ng mga galamay na nakapulupot kay Kuya Bok at kay Madam Trina. Ilang saglit pa, sinubukan na ni Mang Dinggoy na saksakin ang abdik pero hindi ito lumusot dahil sa dulas ng balat nito. Mang Dinggoy, huwag niyo po siyang sasaksakin! Hiwain niyo po ang ulo niya! Mahirap, Rhea. Hindi ko akalain na magiging ganito kahirap. Pilitin niyo po! Habang patuloy kami sa pakikipaglaban sa abdik, ngumanga ito at inangat palapit si Madam Trina. Naisip kong baka bigla niyang kainin si Madam, kaya yun ang ginawa kong pagkakataon. Ipinasok kong itak sa bunganga niya at saka malakas na ibinaba para mahiwa. Sa ginawa kong yun, napahiyaw siya ng malakas, kasunod ng pagbitiw niya kila Ma'am Trina at Kuya Bok. Nagwala ang abdik habang ako naman ay natulala sa nangyari. Hindi ko kasi inasahan na gano'n ang magiging reaksyon nito. Kiray, ano ginagawa mo? Hinihiniwa ko pong bunganga niya. Mali po ba yun? Tama ang ginawa mo. Ngayon tumakbo ka na, dali! Doon ko na lang naisipang tumakbo. Pero dahil sa mabilis na pagkawag ng mga galamay ng aswang, ilang beses akong natumba hanggang sa napuruhan ng isang tuhod ko at nahirapan na akong makatayo ng tuluyan. Nakita ko si Ate Rhea na papalapit sa abdik habang si Mang Dinggoy ay lumapit sa harap nito. Ipinagpatuloy ni Mang Dinggoy ang paghiwa sa bunganga ng abdik habang si Ate Rhea naman ay binuhusan ito ng asin. Mas lalong nagpumiglas at naging agresibo ang aswang.
Walang humpay ang pagwawala nito sa puntong muli niyang pinuluputan ng galamay niya si Madam Trina. At ang mas nakakabigla pa ay nang ihampas niya ito ng marahas sa isang bato. Tulong! Tulungan niyo ako! Ako na akong bahala, Madam Trina. Sumugod si Kuya Bok sa galamay ng aswang kung saan nakapulupot si Madam Trina. At buong lakas, hinampas niya ito na dahilan ng pagkaputol. Napahiyaw muli ang aswang. Natataranta na si Namang Dinggoy sa kung ano pa bang dapat na gawin. At dahil nakikita ko mula sa pwesto ko kung nasaan ako, ang tila tumitibok na bagay sa loob ng bunganga ng abdik. Yung puso niya po! Puntiryahin niyo po ang puso niya! Ano ka mo? Nasaan? Ayun po! Sa may bandang bibig niya! Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Mang Dinggoy. Nilapitan niya ng husto ang abdik hanggang sa nasa tapat na siya ng bunganga nito. Itinaas niya ang patalim at nang malapit niya ng saksakin ang abdik, pare-pareho kaming nabigla nang buong nilamon siya ng aswang. Lahat kami natahimik, lalo na nang tila ngumunguya na ang abdik. Hindi pwede to. Walang yaka. Ilawa mo si Mang Dinggoy. Umiiyak na muling tinapunan ni Ate Rhea ng asin ng abdik, pero nalalapnos lang ang balat nito. Hindi na ito gumagalaw. Tila walang pakialam sa kung anumang ginagawa ni Ate Rhea. Sabay-sabay na kaming umiiyak sa pagkadismaya dahil sa sinapit ni Mang Dinggoy hanggang sa... Ate Rhea! Kuya! May lumabas pong matalim sa pisngi ng abdik! Ano? Saan? Mang Dinggoy! Buhay po kayo! Oo. Mabuti't hindi na niya kayo nanguya. Mang Dinggoy! Sa sandaling nakalabas na ng tuluyan si Mang Dinggoy sa katawan ng aswang, ay nalagutan naman ng hininga ang abdik. Akala talaga namin namatay na si Mang Dinggoy pero dahil lang pala sa pagod. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, naniwala na rin sa wakas si Madam Trina. Hindi na niya pinaalis si Kuya Bok, pati na rin si Mang Dinggoy sa trabaho dahil nga nalaman na niya ang katotohanan. At mas nagkaroon pa siya ng tiwala sa mga ito. Mabait naman talaga si Madam, takot lang talaga siya na maloko. Ilang buwan ang matuling lumipas at tuluyan kaming nakapagbayad ng aming mga utang. Nakapag-enroll na rin ako para sa susunod na pasukan at nag-iipon na para may maipandagdag sa pambili ng mga gamit sa eskwela. Kuya, anong ulam natin ngayon? Pritong manok po ba? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pritong manok? Tuwing Sabado na nga tayo nagmamanok eh. Nako, di po ako magsasawa dahil yan ang kasiyahan natin tuwing Sabado. O siya, sige, manok na ang uulamin natin ngayon. Pero hindi na prito. Kung ganon, ano po? Lechon manok naman. Yung buong manok naman para naman magsasawa ka sa kakakain. Yay! Gusto ko po yan! Bilisan na nating umuwi! Uy, ano yan? Nasayan yung dalawa. Pwede ba akong sumali? Oo naman po ate. Lechon manok ang ulam namin ni Kuya Bok ngayong gabi. Buong manok! Kaya tara po, sumama ka sa amin sa bahay para doon ka na kumain. Ay, gusto ko yan. Wala nang bawian sasama na ako sa inyo. Ang saya po, no? Kuya Bok, wala na po tayong inaalalang problema. Wala na mga utang at sakit sa ulong tatay. Kuya Bok, di ba sabi mo kay Ate Rhea kapag ayos na ang lahat, maliligaw ka na po sa kanya? Uy, ano ka ba, Kiray? Bakit? Nakalimutan mo po ba yung pangako mo kay Ate Rhea? Naku, Kiray, yung kuya mo talaga, nagkakaroon bigla ng amnesia. Kaya nga po abang na abang pa naman ako. Single ka pa rin po ate, di ba? Ang mabuti pa, dahil ayaw naman ni Kuya manligaw, maghanap ka na ng iba. Mabuti pa nga, nagsasawa na rin kasi ako maghintay ng maghintay. Ano? Rhea, may usapan tayo, di ba? Single ka pa ngayon kaya dapat akin ka lang. Anong sayo lang po, Kuya Bok? Hoy, hindi mo ako pag-aari E di, aariin kita. Liligawan na kita simula ngayon mismo. Ngayon na kaagad?
Kung gusto mo, ipakilala mo na ako sa nanay at tatay mo eh. Para namang hindi mo pa sila kilala. Ay naku, tara na. Masaya na akong lechon manok ang ulam ko ngayong gabi at kayong dalawa ang kasama. Yay! Magiging ate na talaga kita, Ate Rhea! Sa hinaba-haba nga ng paghihintay ni Ate Rhea, sa wakas ay niligawan din siya ni Kuya Bok. Opo, naging mag-asawa silang dalawa. Sakalang umamin si Ate Rhea na naghintay talaga siya kay Kuya Bok noong naging sila na. Nakakatuwa nga sila dahil sobrang bagay. Si Ate Rhea na bagamat mabait, may tapang. Habang si Kuya Bok naman na mabait siya. Kaya lang, wala siyang magawa kapag si Ate Rhea na ang nagsalita. Ngayon po, Miss Anne, halos 3 dekada na ang nakalipas. Opo, kahit ang tagal na nang nangyaring yun sa amin ni Kuya Bok, tandang-tanda ko pa rin na ang lahat. Bata man ako noon, pero walang detalye ng kwentong yon ang nakaligtaan ko. Isa yung experience na kahit kailan, hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.